For sure, nakita ninyo na nilabas ang Realme P4 Power na merong 10,000 mAh battery capacity. Kumbaga, power bank na cellphone or cellphone na power bank, parang gano'n. Ngayon, yung presyo nito nasa 20,000 plus pesos and for sure, hindi naman lahat tayo gusto yun para sa isa lang po na merong malaking battery. Pero kagandahan dyan, meron siyang budget level phone version na nabili lang natin sa presyo na 5,000 plus pesos. And ito lang naman ang Realme P4 Lite. And ngayon, kung battery lang talagang habol mo sa isang device at medyo limited yung budget mo, I think ito yung para sa'yo. Kaya ngayon, samahan nyo akong i-unbox at pag-usapan natin itong bad boy na to. Anyway, let's go! So, bali kakarating lang sa akin itong package na to and actually solid na phone to kung ako yung tatanungin. Para sa presyo niya, lalo na kung naghahanap nga tayo ng phone na pambaka phone lang or kaya pang regalo at gusto natin ng medyo massive yung battery. And yung reason kung bakit, dahil meron na itong 7,000 mAh battery capacity, meron tayong 6.8, 120Hz IPS display, merong armor shell protection, and merong mga AI features at iba pa mga pwedeng pag-usapan sa device na to. Actually, yung pinakabentahin niya, hindi lang battery, bagkus yung presyo din. However, yung variant na nabili natin is for 64GB. So, kung ako yung tatanungin, syempre hindi na advisable na bumili kayo ng 64GB variant storage na phone. Ang pinaka masasuggest ko sa inyo is syempre bumili kayo ng mga 128 para syempre tumagal-tagal kahit papano. Yung magiging purpose ng phone na to is just a backup phone or kaya pang regalo lang talaga. For sure, magagamit ito ng mga magulang natin or mga airpot natin na may negosyo or kaya mga pang contact, mga ganyan. Pwede to kung ako yung tatanungin. Ngayon, open natin siya kung ano yung makikita natin sa box. So, unang-una, syempre, makikita natin dito yung typical second box natin and sabi dito, make it real. Wow! Ngayon, yung makikita natin dito is just a typical inclusion ng isang phone. Bale, syempre, dahil budget phone, kasama pa rin dito yung ating included case at medyo malaki-laki na case yan. Yan. Ngayon, sumunod naman dyan is yung ating mga paperworks, yan, Realme paperworks and warranty slip. And then, nandito rin yung ating SIM ejector or yung ating panandod. And that's pretty much it. Then, sumunod naman dyan is yung ating mismong Realme P4 Lite unit mismo. Yan, set aside muna natin at mas pag-usapan natin mamaya. And then, sumunod naman dito is makikita na natin yung ating charging adapter and also charging cable. So, ito na yung pinaka-unit natin mismo. Tingnan na natin. Ngayon ko lang din makikita yung design niya. Wow, ang ganda ng pagka-color niya, kulay gray. Tingnan natin. 1, 2, 3. Wow! Look at that! Actually, just a common design. Nakala ko masyadong magiging malaki yung camera plato niya since, yeah, malaki yung nandito sa case or design niya. But gano'n pa man, yeah, okay naman yung design niya, okay yung tatanungin. Meron tayo ditong dual camera setup. I don't know, hindi ko pa nakikita yung pinaka full specs niya. Hindi ko sure kung auxiliary lens lang yan at iisang camera lang. So mostly, gano'n naman talaga ang setup. Pero makikita natin yung more niyan or makikita natin yung full specs niyan sa full review, kaya abang-abang. Anyway, ngayon, boot up ko muna at ipapakita ko sa inyo yung makikita natin sa loob. Pero habang binuboot up ko siya, ganito yung pinaka overall na design niya. Actually, goods naman. Para sa isang budget phone, pwede na to. No? Makikita nyo dito, gray, meron tayo parang two-tone color, color changing effect. Meron tayo ditong light gray, and then meron ditong dark gray. And then kapag tinamaan siya ng araw, nagkakaroon siya ng reflection effect. Yan, makikita natin dyan. Pagdating nga pala sa build nito, syempre plastic back, plastic frame, and then glass front lang tayo dito. Anyway, setup ko muna and then pag-usapan natin. Bale, kaka-setup at kaka-boot up lang natin ng overall phone na to, and as you can see, maraming bloatware. Yun agad yung pinaka-napansin ko after ko siyang i-boot up. And nga pala, yung gamit-gamit na operating system ng phone na to is Realme UI. And kung meron mga Realme user dyan, alam na ninyo yung pinaka-overall looks yan. Actually, isa to sa pinaka-goods din na UI kung ako yung tatanungan. However, napansin ko na medyo smooth naman siya dito pero merong mga times na sobrang bagal mag-response ng screen. Actually, as far as I know, nung nagamit ko siya sa iba kong mga phones before, medyo moderate yung bigat ng Realme UI. Mabigat siya, at the same time, hindi ganun kabigatan pagdating sa mga budget phone nila. And I see right now na ganun pa rin yung case natin ngayon. Ngayon, pag tinignan natin yung overall specification nito, unang-una, syempre, yung kanyang pinakabentahe, 7,000 mAh battery
battery capacity, and alam naman natin yung capability ng 7,000 mAh. Talagang matagal natin siya magagamit, kahit tumagal ng isang buong araw, lalo sa gantong phone na light moderate lang naman yung specification, for sure gagamitin lang natin to as backup phone or kaya pang chat-chat lang or panonood-nood lang ng mga movies and also pang social media lang. Kasi yung chipset na ginamit dito is pretty mediocre, pwedeng-pwede na. Kaya naman makapaglaro ng mga games or kaya naman makipag-sabayan at least pagdating sa mga MOBA games, which is Unisoc 7250. Bali kasing lakas to ng Smart 20, ng Technospark Go 3 at kung ano-ano pang merong T7250 chip. And yan, kagaya na nakikita nyo yung configuration ng RAM natin dito is 4GB and then 64GB lang yung nabili natin na unit dito. Though, gaya nga nasabi ko, binili ko lang to as review unit para ma-cover ko sa inyo at mapakita ko sa inyo. Ang pinaka-best recommendation ko is go for 128 kasi yun yung parang pinaka-okay na storage ngayon. Marami na tayong pwede magawa dyan kahit papano. Also, pagdating sa operating system nito or Android version, hindi po Android Go yung ginamit. Unlike before na Android Go yung ginagamit nila sa pagdating sa mga gantong kind of devices or budget phone, since para mas maging okay or mag-runs ng smoothly yung ating operating system sa hardware na ginamit. So dito, wala namang ganun, wala namang problemang ganun or wala namang issues ganun. Kaya yan, naka Android 16 full po yan at hindi po Android Go version, which is good. Okay, so isa yan para sa akin sa mga green light na to kung ako yung tatanungin. Pero syempre, address natin yung elephant sa room. Kitang-kita na natin yung isa sa medyo off dito, which is teardrop notch display. Though, hindi naman ganun kakapalan yung bezel neto sa ibaba. Dahil kung ikukumpara natin yan dito sa ating Redmi 15C 5G na currently pinakamurang 5G phone, makikita natin yung pinagkaiba nilang dalawa. Mas malaking phone to, pero kung titignan yung teardrop notch, yan, same lang naman ng shape, pero yung kanilang bezel, look at that. Masyadong malaki yun dito sa ating Redmi 15C kaysa dito sa ating Realme P4 Lite. So yeah, mga actually trade-offs na normal naman nating makikita pagdating sa mga budget phone. So, hindi na rin naman to surprising kung ako yung tatanungin. Pero at least, alam natin kung ano yung mga pwedeng asahan. So, syempre, alamin natin kung okay nga ba tong phone na to sa full review. Kaya abang-abang, i-cover agad natin para sa mga kaparikoy na more on budget phone na yung priority ngayon. Anyway, yun lang guys. Peace out at kita-kita ulit sa susunod na video.